Buensia, Timog. Okay. At may mga minor, kaya si Lola na lang. Si Lola Maria Nope at ay andito kasama yung kanyang 4 na maliliit pang mga apo. Okay. At kaya siya andito, idol, para makausap yung kanyang anak para sa pag-aalaga sa mga apo niya. Actually, ang nangyari, yung nanay nitong 4 na bata, 5 sila pero 4 lang napunta rito, kasambahay, nung mamatay yung father nila, pumunta ng Cavite at namamasukan. Hindi na binalikan itong mga bata. Ang balita ni nanay, meron bagong boyfriend. Kanina, sa aksyon sa tanghali, hindi natin natawagan itong mother na si Jessica. Pero ngayon makakausap ata natin ngayon, siguro baka magkaroon siya ng habag pag narinig niya yung panawagan ng isa niyang mga anak. Okay na ba, Nay? Pwedeng yung isang mga anak manawagan na? Kasi nung si nanay ang nananawagan, si Lola, ayaw nung nanay makipag-usap. Kako kanina, akit natin dito, baka pag yung mga bata na makipag-usap, abutin siya ng awa, susundin niya itong mga bata. Kawawa mga ito Oo. 4 sila. Maliliit mga musmos, pa, no? maliliit. Nay, magandang hapon po, Nanay Maria. Magandang hapon po, sir. Okay. 5 ho sila, tama? Opo. Nag-aaral pa ho. Nag-aaral pa po sila pero hindi natitigil kasi wala po silang baon, pamasahe, ganyan. Sige, ito na. Si Nanay Jessica. Ma'am Jessica, magandang hapon. Ma'am Jessica? Hello po. Ma'am, magandang hapon po. Si Rafi Turfo po sa Radyo 5. Ma'am, andito po yung inyo pong mother at ang inyo pong mga anak at gusto raw ho kayo makausap. Sige, Nay, kausapin mo ng anak niyo. Hello, Jessica. Anak. Hello. Oh, nasaan ka ba? Nasa Paranaque. O naman. Nasa Paranaque. Oh, ba't ganyan ka sumagot? Uwi, di ba sabi mo, uwi naman ako ng nung 3 week na October. Ano pa kayo sa ano? Bakit? Kasi hindi ka man lang nagpaparamdam eh. Di ba sabi ko... Di ba lagi ko text si Ate Belen? Yun, wala naman... bakit nagagalit ka? Maawa ka sa mga anak mo. Maawa ka sa mga anak mo at maawa ka sa akin. Ako matanda na. Hindi ko na sila kayang alagaan. Uuwi nga ako. Hindi. Pinarating pa dyan sa para makayo mga... natural kasi. Pagka sinabi... Alis ka dyan, ulo mo. Pagka sinabi ko na umuwi ka, hindi ka naman tumutuloy. Hindi ka naman dumadating. Di ba sabi ko nga, 3rd week na October, tatapusin lang yung... Wala kang sinasabi sa akin. Sinabi ko kay Ate Belen, lahat natin paano mo kay Ate Belen. Bakit kay Bilin mo sinabi? Wala naman kayo Okay, makasingit po ako. Nanay Jessica, alright, totoo ba yung sumbong na talagang wala ka ng pakialam din sa mga anak mo at dahil meron ka ng bagong kinakasama? Meron ka ng boyfriend? Sino po may sabi? Sabi po nitong sinanay mo. Di ba naandyan ka sa di ba Anong pangalan ng kanyang boyfriend? Joey po. Kasama mo ba ngayon si Joey? Ma'am Hindi Jessica? po. Hindi. Pero kayo ni Joey ngayon? Wala nang problema kung kayo po ay magkasama na ni Joey dahil kayo naman po ay biyuda na. May karapatan naman ho kayo umibig kasi wala na ho si Mister. Pero ang kinanay lamang, sana wag niyo pong kalimutan ang inyong 5 anak. Kawawa naman sila, mga bata pa ho ito, maliliit pa. So kailan niyo po sila babalikan or magpapadala ho kayo ng pera pang tustos dito sa 5 bata? Sa kanilang mga pangailangan, ma'am? Hindi na po nagpapadala, uwi po ako. Uwi ka? Pag sinabi po niyang uuwi, hindi naman po siya tumutuloy. Nagpapaasa lang siya. Ang gusto ko sana, sir, mangyari na talagang umuwi na siya talaga. Okay, Ma'am Jessica, meron ka ba mapapadalang pera para dito sa 5 bata? Hindi na nga po, dahil uwi na nga eh. Kailan po kayo uwi? Ito pong itong 3rd week na October. 3rd week, pero bago dumating ang 3rd week, paano naman yung mga kakainin nila between now hanggang sa 3rd week? Saan sila kukuha ang pagkain? Pambili ng pagkain?
Ay, hindi na ako kasi, hindi na, sabi ko nga, hindi na ako papadala kasi para pag uwi ko, merong ang ano. Hindi nga, kaya nga, ma'am, uuwi ka sa third week. Pero mula ngayon hanggang sa third week, mga ano pa yan, 20 days, okay? Saan sila kukuha ng panggasto sa araw-araw? Saan kukuha ng pambili ng pagkain itong mga bata? Ma'am, Hello po. saan kukuha ng pera pambili ng pagkain itong mga bata? Kasi sabi mo, uuwi ka pa sa third week pa lang. Sa third week pa, matagal pa ho yun. Ma'am, Hello po. ma'am, narinig niyo po yung sinabi ko. Ulitin ko Opo. na lang. Sige po. Saan po sila kukuha ng pera na pambili ng kanilang pagkain bago dumating ho ang third week? Ganito na lang po. Ano po? Paano? Alam mo ba yung dalagitang anak, 17 years old, naglayas? Nandun pa ba ako? Naglesa po yun. O kaya nga po, hindi ko kayo naging na-alarma, 17 years old. Baka mamaya matagpuan na lang natin to sa mga nightclub dahil na napapabayaan ng nanay. Baka mamaya mag-GRO na lang ito. Kabata-bata niya. Kasi pinabayaan ng nanay. Hindi ka ba na-alarma? Ma'am, Hello po. sige po. So saan po sila kukuha ng pera? Pambili ho ng mga pagkain nila. Mula ngayon hanggang sa third week ng itong buwan. Baka sa linggo. Ano po? Sa linggo na lang po. Sa linggo. Sa linggo na lang uwi niyo po? Hindi po, papadala. Papadala ka sa linggo. Ngayon po ay Lunes. So, 7 araw pa. Saka kayo magpapadala. Matagal na ho kayo nawala. Gano'n siya katagal nawala? Ano na po, matagal na po siyang... Gano'n katagal na? Umaalis, ay matagal na siyang... Gano'n na po katagal? Mga ano na, matagal na. Gano'n nga po katagal? Pero, Mga gano'n katagal, ma'am? 1 month, 2 months? mga 3 na yata. 3 months? O sa 3 months na hindi ka na nakaipon, Ma'am Jessica? Ay, di. Papadala naman. Nagpapadala daw? Oh, papadala, 350, 400. Sa isang buwan? Linggo-linggo pa yun. 500, 800. Pangalawang linggo mo na ipapadala yon. Wow. Pangalawang linggo. Pangalawang linggo mo na ipapadala yung mga ganon. Ay, nako. Ewan ko. Ano bang trabaho nyo dyan, Ma'am Jessica? Sa bahay po. Kasambahay po kayo? Magkano pong sweldo nyo? Ano Ma'am. po? Magkano pong sweldo nyo? 3.5. 3.5. O kasi po, kung 3.5, total libre naman kayo pagkain, libre naman tulugan, kahit man lang sana yung 3,000, ipadala nyo po. Yung 500, pera nyo. May tabi niyo. Eto po, ewan ko lang. Kasi pangalawang linggo pa lang ngayon. Na hindi ako ang alam ko pangalawang linggo pa lang. Pangalawang linggo pa lang. Pangalawang linggo, matagal na. Kung pangalawang linggo, Sige. Ganito na po. matagal ka nang hindi Sige, nagpapadala. Ma'am Jessica, tuloy niyo po yung pag-uusap nyo ni nanay sa kabilang booth. Nay, pag-usapan nyo yung kung paano nyo maipadala yung pera. Magpapadala ka, Ma'am Jessica, bago mag-Sunday? Opo. Pwede? Sige. Nay, pag-usapan nyo kung paano nyo magpadala ng pera bago ito maglinggong ito. Wala ho ba kayong kapera-pera ngayon? Nang ano lang po ng pamasahe, nagpalus lang ng pamasahe kami papunta dito eh. Sige po. Ano ang padala mo? Paano mo maipadadala yon? Parang di nyo naman alam. Ay oo nga, bakit? Ito na lang. Ma'am Jessica, magkano ipapadala mo kay Nanay Maria para sa mga anak mo? Hindi ko, basta sa linggo, hindi ko po alam kung magano. Mga magkano nga po? Mga 1,000 po. 1,000. Kayo na wala kayong trabaho. Wala po. Paano magkasya ang 1,000 sa 5 bata, sa 4 na bata? Yun na nga po eh. Sa tulong din po ng, may anak kasi din akong bunso na may trabaho sa parlor. Konti din naman ang kita yun. Na sa pautang-utang, gano'n, nangungutang. Okay.
Sige po, tutulong po ako. Nay, Salamat po. magbibigay ako ng tulong para sa mga bata. Okay? Salamat po. And then pag-usapan niyo po ng anak ninyo kung paano po maipadalang pera. Pero ako, tutulong ako para sa 4. Okay? Opo. Sige po. Nay, magandang hapon po. Gandang hapon po. Sige po. Salamat po. Wanted. Okay, at si Daryl Tamon naman sa isa nating kaso, gusto niya namang mapaimbestigahan ito pong, at mapa-actionan na rin itong poultry sa kanilang barangay dahil mabaho daw ito, idol, kaya pasintabi po dun sa mga nag-mimerienda ngayon at maraming langaw. All the way from Negros Occidental po ito. Magandang hapon po sa inyo, Sir Daryl. Ng Negros Occidental. At si Mayor andyan na rin ata sa kabila. Sir Daryl, good afternoon. Good afternoon po, sir. Okay. Si Mayor po, nakikinig na. Ito po ay ang poultry ni Salve Bangunda. Van Gunda po. Van Gonda. Okay, sa Barangay Lalagsan. At marami na akong nagpipetisyon. Ito, may sulat na nga dito at nagkaroon ng inspection at the same time talaga may mga violation. Sige, Mayor Rumila Mangilimutan. Sir, magandang hapon po, sir. Ay, ma'am po. Ma'am, sorry po. Madam, magandang hapon po, madam. Yes. Madam, andito po yung isang residente ninyo, isang constituent nyo. Meron po siyang dala ng mga petition letter tungkol nga po dyan sa isang poultry sa inyong kinasasakupan. Gusto niya pong actionan. Yes. Actually, sir, we already talked sa office na last a month siguro. But nag-file na sila ng complaint sa DNR, tapos nagpa-check na sila sa veterinary office. So, dumating yung findings ng veterinary office dated September 25, Opo. 2017. Yes, ma'am. And kanina lang na-receive ng office ko yung letter nila punta sa akin with the complainant. Kasi, di ba nag-complain sila una sa health, then the health nag-check, tapos nag-ano sila sa DNR because the DNR is the one who issued the clearance and the ECC. Okay, pero ma'am, sorry ngayon So, po... for now, Okay. so kanina ko lang inano, so tomorrow we'll be sending letter, copy furnish namin yung respondent, and then i-ano namin yung recommendation namin because the complainant also sent off letters sa Sangguniang Bayan. So marami silang pinadalhan. Kaya nga po ma'am, Like bakit sa akin- mapadala... Ma'am, sorry po, Mayor, bakit po padala nyo ng sulat? Ito na nga ho, meron ng petisyon na pinapasara, meron na pong sulat galing sa DNR dahil nag-inspection at sinasabing talaga may violation, meron na pong sulat galing sa Provincial Veterinary, sinasabing may violation. Ba't kinakailangan nyo pang sulatan? Ma'am, i-implement nyo na ito at pasara nyo na. Yes, it's through document. We will be sending letter to stop the operation. Hindi naman pwede sa verbal eh. Hindi ma'am, no. You have to go there in person and i-implement nyo na po itong mga recommendation ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Sabihin sa kanila, may violation kaya sinasara namin kayo right now. Ma'am? Nandito ako sa office ni Gov ngayon, pinatawag ako. At Kaya nga saka- po ma'am. Kasi ma'am, kung hindi kami po, kakausapin namin si Governor, kaya ko pong kausapin. Okay din. So ma'am, Pero well, yung sa amin bukas kami mag-implement kasi okay. Go. yeah. Sige. Ayun ang ano ko sa zoning officer namin na Sige. i-stop yung ano. Kasi siya may process naman, hindi naman pwede na katulad ngayon, utusan mo ko nandito ako at saka yung mga tao ko doon. Siyempre, Ma'am, hindi ko kayo inutusan. Ang sinasabi ko lamang po, ipasara nyo na po at meron naman kayong mga tauhan niya na pwedeng pong magsara. I have already the move kanina pa ng umaga. Kasi ma'am, sabi nyo So, kanina tomorrow, susulatan yes. nyo po. Ang sa akin naman po, wag sulat. Actually, sir, ang sulat, it's a matter of document, but the implementation will be tomorrow. Okay. So, Okay, ang point ko is, hindi naman siguro ganun ka-abrupt na pag-receive ko ng letter kanina, utos ako kagad, di ba? Ma'am, dapat sabi ma'am ko maging sa- abrupt to ma'am kasi matagal na po nagtitiis ang taong bayan ng inyo pong lugar. May findings, padalan kita ng findings ng veterinary office at saka yung recommendation nila
And then, ang violation kung ano lang yung violation. But when it comes to sinasabi nila na may mga recommendation doon. So, nabasa ko rin yun at saka nakita ko rin, pinabigay ko na rin yun sa zoning officer namin at saka sa licensing officer. So, yun ang, gumawa na kami ng move. But it doesn't mean na yung sinasabi nila, kasi sir, dapat ang south side namin, kung ano lang naman yung recommendation na pinadala ng Kaya nga po ma'am, ang gagawin niyo po ma'am, sasabihin niyo sa kanila, sira niyo muna yan, gawin niyo po yung mga recommendation hanggat hindi niyo po gagawin yung recommendation. I talked already to the owner. Okay. Kanina pa. Sige. Nung na-receive kong letter. So I talked already to the owner, and then on the move of the LGU, nasabi ko na rin sa zoning officer at sa licensing officer. Sige po. So ma'am, babalikan po namin kayo by in a couple of days, which is by Wednesday, para matingnan namin kung talagang na-implement na po. Yes, based on the recommendation, we will do our job. Sige po. Salamat po, Madam Mayor, ha? Yes. Magandang hapon po, Madam Mayor. Sige. Sir Daryl, tawagan niyo po, total may mga contact naman kayo doon sa inyong lugar. Yes, po, sir. Tawagan niyo po kami sa Merkules kung totoo nga na implement na po yung sinasabi ni Mayora na yung order at recommendation dyan sa mga sanitary, veterinary at ECC na gawin yung dapat gawin para ano yung problema, yung yes, maayos yung problema, which is para sa akin close muna hanggat hindi naayos yung problema. Yes po, sir. Kapag naayos yung problema, saka sila magbukas ulit. Yes po. Dapat to by Wednesday may nangyari na. Kapag wala ho, tawagin ulit kami. Okay? Thank you po, sir. Sige po, Thank you punta po. kay Kuya Odette. Salamat po, sir. Okay. Alright. Yes. Tawagan mo na, Odette, yung sinasabi ko, yung kausap ko lang kanina. Okay. Sige, Nins. Basa ka muna siguro. Ito, nakikinig daw sa atin ni itong former president ng FAMA si Mr. Eloy Padua at maging si Rapture Morales ng EXAC. Magandang hapon. Okay, at ito na, yung follow-up last September 13 na eri po natin ito. Sige, papasukin na natin itong si Miss Cherry. Si Miss Cherry Badonia. Okay? Hanapin nyo nga. Sige, papasukin na natin. Hindi. Ito ay on-air lamang. Pakihanap ngayon sa papel yung binigay ni Alet doon. Nasa na si Miss Cherry Badonia. Ito ay may kinalaman sa sumbong ni Miss Cherry Badonia noong September 13 na kung saan yung kanyang mga alahas na pinadala niya to LBC at dineklara naman niya properly declared, di ba? Na nawala. In short, ninakaw. May nakausap tayong taga-LBC rito. In fact, pinuri pa nga natin at sinabi natin sa kanya, salamat kung gano'n, pinaklapakpan natin dahil actionan daw. At bibigyan daw ng refund itong si Miss Cherry. That was September 13. Okay? Kasi sabi proseso, pinabayaan natin. Diba? Pagulungin natin yung proseso. Alamin natin ngayon kay Ma'am Cherry kung gumugulong nga yung proseso. Magandang hapon po, Ma'am Cherry. Yes po, good afternoon po, Sir Okay. Rafi. Nangako po, nung i-refer po namin kayo sa anong lugar yun nawala? Pangasinan ba ito? Agoo po Sa Agoo. yun. Ano po nangyari na nung nangako kasi yung Agoo La Union na bibigyan kayo ng refund? Ano pong nangyari? Ang nangyari po, hindi niya po pinrases, pinasa niya po dito sa Manila. Okay. Binalik niya po. At nung ipinasa niya sa Maynila, sinabihan po kayo dyan sa Manila office na mag-intay in 2 weeks. Tama po? Para ma-process yung mga ganun daw po. inyong refund. Now, ang 2 weeks po ay today. Ano po sabi ng main office ngayong araw na ito? Nanggaling po ako ng LBC ngayon. Ang sabi po ng team head nila, nasa accounting na daw po yung case nga po. Kaya lang hindi po nila alam kung kailan po dadating yung cheque na ipang-refund nila. Yun ang problema. Kasi kung tutusin naman, Nins, nung makausap natin yung taga-Agoo, in-acknowledge nila na meron silang pagkukulang. In fact, if I'm not mistaken, sinibak na ata nila yung mga involved sa sinasabing pagkakawala.
And Opo. tama ba, Ma'am Cherry, yung ano ata, yung sa route na yon, yung delivery? Oo, yung lugar na yun. Kasi parang marami na, no? Hindi lang Marami yung kaso ng- ni oh. Miss Cherry. Nangyaring ganon. Kasi sir, sabi naman nung nakausap din namin yung taga-deliver kasi yung taga-deliver ang sabi, malinis yung pagkaka-deliver nila doon. Kasi actually po, galing po ako ng La Union. Ang nangyari, tiningnan ko talaga kasi bago ako manghusga, tiningnan ko muna siya talaga ng personal. So nakita ko naman po personally yung plastic na kung ano-ano na nga po ang ginawa sa plastic. Na meron ng scotch tape na nilagay sa shield, dapat po wala yon. Kaya nga po, ang sabi ng receiver ko dyan sa La Union, ay hindi ito yung wala ito dati ha. Sabi niya gano'n, bakit ngayon meron na? Sabi niya gano'n. So ibig sabihin, nasa loob po nila talaga yung gumagawa. Sa loob po ng LBC, sa Agoo. Opo. Hindi Kasi po yung delivery. Hindi po. Oh, dahil nagulat na lamang po yung receiver ko nung una, nung binuksan niya, scotch tape lang na maliit eh. Nung ako na po yung pumunta doon mismo, malaking packing tape na po na transparent ang nilagay. So may higpit na po ang pagkakalagay. ano pong ibig sabihin ng receiver, ma'am? Yung tatanggap po ng items ko doon. Yung pinadalhan nyo yung tao natatanggap ng items. Opo. Okay, pagdating na ho doon, malaki na po yung mga tape, masking tape. Opo. Okay. So bakit po nasabi na tagaloob at hindi po doon sa delivery? Kasi po, iba na po yung yung sealed eh. Dati hindi daw gano'n nung unang kinuha niya, hindi daw po gano'n. So nung ako nagulat siya, bakit mayroong nang ganito? Sabi niya gano'n. Wala to dati nung iniwan niya po dati yung plastic ng LBC. Dati wala daw po yun eh. Nung iniwan niya, saan po niya iniwan? Iniwan niya po ulit sa LBC, hindi niya po inilabas yung plastic. Iniwan niya po mismo din sa loob kasi wala pong laman eh. Kaya hindi niya po kinuha. Aha. So nung pag-claim niya, walang laman. Walang laman. Opo. So sinabi niya, walang laman to, binalik niya. Opo, hindi niya po inuwi ng bahay. Doon po mismo sinabi niya, doon sa opisina ng LBC, sa harap po ng mga taga-LBC, sinabi niya, walang laman ito. Opo. Nakita po ng mga taga-LBC na talagang walang laman. Opo. Okay. So iniwan niya, bumalik siya. Opo, bumalik. Tapos sabi ko sa kanya, hintayin niya po ako pumunta ng La Union para ako na mismo ang tumingin kung ano nangyari doon sa plastic. So nagpunta naman po ako after 1 week, Manila to La Union, yun naman po ang naabutan ko. Iba na naman yung nakalagay ngayon doon sa may shield. Oh, okay. So ibig sabihin pinakialaman na talaga. Opo. Okay. First time na ho ba mangyari sa inyo to? Sa akin po, first time. Meron po akong mga kasamahan na nawala na rin dyan. Sa Agoo branch din po? Tatlo. Opo. So ako lang po yung talagang naglakas ng loob na nagreklamong daan ng ganito. Yan sa may branch po na yan. Okay. Alright. Tinatawagan po namin ang LBC main office. Si Miss Ria Gomez, yung communications head ng LBC. Ringing lang po, Ma'am Cherry. Opo. Ito yung problema natin sa LBC Ninse. Oo nga. Noon pa eh. Naman. Hirap nilang sumagot. At matagal at mabagal. Wala tayong magagawa. Kung hindi, di mag-antay na lang talaga kung yun ang proseso nila. However, nakaka-turn off to sa mga customer. Kung ganito pala sila. Dapat, bakit paabutin pa ng 3 linggo? Kung gugustuhin talaga nila, imbestigan itong katiwalan ito, 1 linggo lang kuha na to eh. May mga CCTV naman tayo. Oo. Pwede naman kausapin mula doon sa nag-deliver hanggang sa Agoo. Madali lang yan eh. Kung gugustuhin. Umabagalan talaga sila umaksyon. So Ma'am Cherry, sino hong kausap niyo sa main office dyan ngayon? Si Ma'am Judith po. At sabi niya po? Ang sabi niya, kanina tumawag siya sa may team head nila. Ang sabi po, nagpa-follow up na nga po ako. Ang sabi ng team head, nasa accounting na daw po. Ngayon, hindi lang po malaman kung kailan pa may lalabas yung cheque daw po. Kung bukas or sa isang araw. Sabi niya, hindi pa po sigurado. Okay, sige. Tatawagan po namin ulit mamaya, bukas, araw-arawin po namin itong LBC hanggang sa sila po'y sumagot at ma-release po yung cheque, ma'am.
Opo, sige po, Okay. sir. Salamat. Salamat po, Ma'am Cherry. Thank you, sir. Magandang hapon po. Now, bukas yung ating mga linya ng telepono kung nakikinig yung LBC para magbigay naman ng linaw kung bakit binibigyan nyo ng hard time etong si Miss Cherry Badonia. Okay? So, nananawagan tayo kay Miss Ria Gomez. Kung nakikinig po kayo, sana po mapabilis-bilis yung proseso. Total kompleto naman po sa dokumento etong complainant. 3 linggo na po lumipas. And I don't think it will take that long kung gusto nyo talaga na para imbestigahan kung ano nangyari. 3 weeks is too long. Especially pagdating sa nakawan. Dapat maging sensitive ang LBC dito Ninse. Lalo't hindi lang isang beses pala may nangyari dyan sa branch na yan. Exactly. Di ba? Buti sana kung yung mga napunit lang ng mga dokumento o nasira lang ng mga alahas pero nandun pa rin alahas, nasira, okay lang yan. Pero yung nawala mismo yung alahas o nawala yung pera, abay ibang usapan yan, dapat lumulundag kayo dyan. At alamin nyo kung sino yung kawatan dyan sa lugar ninyo para masibak na agad yung kawatan at hindi na maulit yung ganito mga pangyari. At agad-agad para makabawi kayo, inaayos nyo agad itong problema ng complainant. Period. Okay. Okay. At Sige. Isa pa. mag-news break ba tayo? Isa pang complainant. Okay. Eto si Jagger. Hindi pala. Akin na yung sa ano. Sa Okay. papel sa YouTube. Nice ko lamang magbigay ng babala dito sa yung namimeke ka. Bilang na yung mga araw mo. Anong pangalan na muna yung ano? Meron kasi nis matigas ang ulo talaga. Yung inaano tayo, yung Inuunahan. ina-upload yung mga video natin. Anong tawag niyan? Ito Yung na. copyright infringement. Okay. Yan. Yan. Makikita mo yung wanted sa radyo, nakalagay talaga yung itsura natin. So pagkakamalan mo, nakala mo galing sa atin. Ayan. Andyan yung mga... Alright? Yung buong segment, nakalagay talaga, tingnan mo picture sa taas. Oo. Nakalagay wanted sa radyo, Radyo 5, andyan pa yung mga picture natin, Now, kung bigla mo titingnan, sa biglang tingin, akala mo legit. Di ba? Radyo Philippines. Pero yan ay fake. Yan yung name ng account, Radyo Philippines. Yes. Ngayon, bakit po ayaw talaga namin na yung ganito? Dahil hindi po namin kontrolado ang mga administrator nito. Kung ano mga pinanggagawa nito. At the same time, pinagkakitaan nila yung pong programa. Now, may message ng isa sa staff natin, sa IT natin, sinasabing, oy, peke ka. Alam mo ginawa nitong taong ito? Clinose niya yung para makapag-message ang sino man. Parang blinak niya ba? Hindi. Ibig sabihin, hindi na pwede mag-comment. Kasi nag-comment sa video. Halimbawa, yung video niyan. Nag-message yung isang staff, yung isang kasamahan natin, si Alet. Minessage niya at sinabi niya, warning, peke ka. Yung sa comments. Nag-disable na daw yung dinisable niya. Yun pala ang tawag. Yung comment section ng YouTube. Now, warning ko ito. Andiyan pa yung picture ko, pati picture ng presidente. Para akala mo, legit na legit, Pati picture ng nanay ko, andun, sinama pa niya, Okay, ang account talaga, wanted sa radyo, kita mo parang tunay, talagang yung show pa. Akala mo, atin talaga yan. So, yung mga ibang tao, akala, manunod yan, atin. Fake yan. Itong warning ko doon sa nami-make. Kausap ko lang, yung abogado ko sa US, San Francisco, California. Okay, office ni Attorney Rodel Rudis. Now, ang sabi kasi ng YouTube, para mapabilis ang proseso, yung abogado susulat sa Google. Ang Google kasi ang may-ari ng YouTube. And then yung sulat ng abogado na yan, ipapadala sa Google and Google papadala sa YouTube. And then the YouTube will give the information to the lawyer. Kung sino yung namimeke. Malalaman na natin kung sino siya. Ayun. Ma-identify na siya. Kaya nga sabi ko sa iyo namimeke ka, bilang ng mga araw mo. Right? Alam mong ginawa niya?
nag-sorry, dinaw na niya yan. Dinaw na niya. Pero, ang pinipeke naman niya ngayon, yung mga show ni Attorney Mel. Andyan man. So, wala na tayo kasi kinumpranta natin eh. Oo. Umaksyon na. Ngayon, yung relasyon. Action na yan. Ayun, no? Tapos yung kay Cheryl Cosim. Pinipeke niya yung mga ibang show. Ayan, no? Kinanay Christy Permin. Ayun, in-upload niya. Kinanay Christy, kay Attorney Mel, yung sa umaga. Si Alex Tinsay. Alex Tinsay. Sean. 1, 2, 3. Kasi, hindi sila magreklamo. Diba? Kasi tayo nagreklamo. Ayun. Okay. Okay. Sige. So, grabe talagang ibang klase itong mga ano. Ang sinasabi ko nga dyan, kung gusto nyo talaga mag-post ng mga videos namin dyan sa YouTube, humingi lang po kayo ng permiso. Punta kayo rito. Humingi kayo ng permiso. Hanapin nyo po si Lucy Cruz Valdez. Hanapin nyo po si... sino to sa radyo? Sa ano natin? Si Ma'am Gladys Lana Lucas. Gladys Lana Lucas. Hanapin nyo po yung manager ng News 5. Oo. Magpaalam kayo doon kung papayagan kayo. Ngayon, kapag pinayagan kayo, then libre na kayo mag-post ng mga videos namin dito. Pag wala kayong mga pahintulot, huwag nyo kayo mag-post kasi madidimanda kayo niyan. Mayayari kayo. Okay? Wanted. Okay. Sige. News Break muna tayo at ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Prostamen Herbal Daters Supplement for Men, 3K battery Dare to Compare, JNT Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest at mga bagong produkto. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men, pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Daters Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:24 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa muka. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa muka, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increased caller text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginahawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:25 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Dating Senador Jinggoy Estrada naniniwalang may korupsyon sa Office of the Ombudsman dahil siya raw mismo ay naranasang hingan ng pera kapalit ng pagpapababa sa kanyang kaso. Umaaksyon si Zoni Esguerra. Iniwanan niya si Jinggoy Estrada na mayroong korupsyon sa Office of the Ombudsman. Hindi man daw direktang siya ang nilapitan. Sa pamamagitan niya ng isang emisaryo, humihingi umano ng pera kay Senador Jinggoy kapalit ng pagbaba sa kanyang kaso. Sa halip na daw na slander ay gagawin na lamang graph o tumanggi yung pumayag si Estrada dahil malinis daw ang kanyang konsensya at wala umano siyang itinatago pero hindi na raw siya interesadong tumistigo sakali mang magkaroon ng investigasyon sa aligasyong korupsyon sa ombudsman. Nangyari daw ito noong 2013 sa unang bahagi ng investigasyon ng ombudsman sa issue ng PDAP ng senador. Nasa level daw ng field investigator ang umano'y nag-alok. Hindi na daw niya ipinarating ito sa kay Ombudsman Morales dahil wala naman daw anyang mangyayari dahil wala pa daw silang kaso noon ay i-judge na sila ng Ombudsman. Umaaksyon. Son Reyes Esguerra, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:27 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Salvador Del Monte, may kabagalan ng takbo ng mga sasakyan sa Elliptical Road via North Avenue at Mindanao Avenue via Agham Road habang tuloy-tuloy naman ang traffic sa kabilang panig. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Berel Gonzales, may kaluwagan at walang problema ang arangkada ng mga motorista sa bagong Ilog Pasig hanggang Eastwood sa magkabilang panig sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Salvador Del Monte at Berel Gonzales para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 501 dahil maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis.
Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Krill 501 dahil maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill, maputi ang Mega Krill. Makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill, makatawan ng Mega Krill. Hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill, hindi maamoy ang Mega Krill. Magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill, magaling ang Mega Krill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme.
Mahababang romantic day dyan kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tamang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tamang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ingat sa pag-drive, ha? Honey, mababangga tayo! Saan? Kapag malabo ang mata, walang forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever. Love your eyes. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM.
Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At batiin po muna natin itong number 1 fan daw po ni Idol na si Ambet Nabus. Ayan. Kaibigan to ni Nanay Christopher Min. At syempre, alam nyo naman tuwing Monday, hindi pwedeng walang pasalubong sa aming lahat si Nanay Christopher Min. At yan nga po ay ang red salted eggs. Actually, hindi nga salted Hindi nga siya maalat Siya ang salted eggs na hindi maalat. At yung balot at penoy na dala-dala ni Nanay Christine pasalubong sa aming lahat, ang megawa daw po niyan ay mga taga Nueva Ecija, lalong-lalo na itong si Pikes Dizon, Kuya Ante, Nanay Lori ng Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you! Itong mga kababayan ni Nanay Christopher Min. Alright, at may bisita po tayo dito ngayon si Jedger Viajador. Kaya po siya andito all the way from Bacolod po pala kayo, no? Kayo po pala, Mr. Viajador, ay nirecruit kayong mag-asawa. 'Di ba? Nirecruit po kayo from Bacolod ng isang agency, itong ang Prosperity Manpower Services, kaya nga lang pinaghiwalay kayo. So ngayon po, hindi nyo na alam kung saan na po ngayon yung inyong kinakasama, yung live-in partner ninyo na si Mary Jane Dakal-Dakal. Tama? Okay. At kaya po kayo napunta sa amin dahil may tumulong lang sa inyong pulis. Opo. Okay. Para mahanap nga itong si Mrs. o itong inyong girlfriend. Sige. So, andito ngayon, nasa kabilang linya, ito pong si Lisa Messina, yung may-ari ng Prosperity Manpower Services. Ma'am Lisa, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, Ma'am Nina Taduran po, kasama po ako ni Idol Raffy Tulfo. Andito po si Jedger Viajador. Ang kanya pong gustong malaman kung nasaan na po itong si Mary Jane Dakal-Dakal, na kung saan kayo po pala, yung agency ninyo, ang nag-recruit sa kanya. Hello? Yes, Ma'am Lisa. Oo, siya gusto ko makausap kasi ganito po yun. Hinihingi ko lang po yung assurance na pag sinabi ba namin, mababayaran ba niya yung utang niya at yung inutang niya na pinadala nila sa probinsya. Hindi, wala naman kaming utang dyan. Ano po yung nagawa naman sa isang buwan ng trabaho? Isang utang, 1.5. Ano po nagawa namin sa isang buwan? Trabaho kami, nasa kulungan? Hindi naman trabaho yun? Ano po yung mga hinulog ng pera, pinahulog niya ng pera, at saka yung grocery niya, at yung kinas-advance niya na pinirmahan niya. Ma'am Lisa? Okay, naputol at tatawagan ulit natin kasi ang patakaran, kung may utang man po kayo, pwedeng kasuhan na lang si live-in partner ninyo. Pero, kumbaga walang karapatan po yung agency na i-hold siya kung asan man siya ngayon. Okay. Kailan niyo po ba huling nakausap itong si Mary Jane? Hindi ko pa nakausap hanggang... Never niyo pong nakausap. Kailan po ba kayo ni-recruit papuntang Maynila? October. Nito lang po? Oh. Ilang araw pa lang po kayong... Kasi October 2 pa lang po ngayon. August. August. So, almost 2 months since nung mapunta po kayo sa Maynila. Pero since then po, nung madala kayo dito, dahil pinaghiwalay nga po kayo ng pinagtatrabuhan, hindi nyo na po nakausap. Hindi po, sabi po niya, sama na po kami. Mauna daw ang asawa dahil madali lang pumasok ang asawa. Oo. Suma ko pa siya ng pedigree ulit. So, Ma'am Lisa? Oo. Ma'am Lisa, okay. Ngayon po, asan na po itong si Mary Jane ngayon? Siyempre po, nasa amo po niya. Nasa amo. Kasi yung hinihingi ko po assurance sa kanya na pag tinuro mo namin o binigay namin, magkakaroon ba kami ng assurance na hindi niya itatakas? Hindi, dahil tatakas ako, dahil ang sama ng trabaho doon. Alam mo naman yun, di ba? Ang dami namin, 103 kami doon. Mahirap doon pinagawa mo sa amin. Trabaho mo, di ba? Sabi mo pa nga, kaya nyo magbuhat. Kaya namin magbuhat, pero ang kapag sumama kami doon. Galing ka sa rice mill sa Iloilo.
Lahat yan in-interview namin. So, Hindi Ma'am ka Lisa, namin- Ma'am Lisa, ganito po yan, Ma'am. Ano, maari po kasi kayong kasuhan kapag hinold nyo po itong si Mary Jean, kung ayaw na po niya magtrabaho, kung may mga pagkakautang po siya, di kasuhan nyo. Pero hindi nyo po maaaring i-hold. O hindi Wala po payagan na makaalis po doon sa kanyang amo. Kasi iba po ang trabaho niya, iba po ang trabaho ni Mary Jane. Ang tanong ko po naman sa inyo, paano naman yung ginamit namin at yung ginastos namin sa kanila at yung pinutang nila? Ginastos o ginastos mo sa nag-recruit sa amin? Alam mo namin ang utang namin, 1.5 lang sa amin at sa asawa ko. Bakit nagpadala ka? Nag-isang buwan Ma'am Lisa, alam niyo po bang isang pulis pa po ang tumulong dito para mapunta sa amin? Kaya pwede po kayo ditong kasuhan, ma'am. Kaya nga po andito si Jedger. Hindi, attorney ko lang kakausapin. Tinago po yung asawa ko. Kahit tawag lang, di mo binigay sa akin. Ma'am, hindi po obra yung abogado ninyo. Walang magagawa dito. Doon po sa ginagawa ninyong pag-hold doon sa kanyang... Kaya nga, ibig sabihin, nagharapan nga kami para kausapin namin at kausapin niya ang abogado namin kung ano ang talagang tama. O, eto ma'am, makinig po kayo. Ma'am, eto ha, si SPO3 Malu Salanap, OIC Women's Desk po ito ng Station 1. Siya po ang Station 1 Commander. Ito po yung lalapitan namin para mapuntahan na po nga namin itong amo nitong si Mary Jane para po siya ay makuha na namin dyan po sa kanyang amo. Okay? SPO3 Malu Salanap, magandang hapon po sa inyo. SPO3? Yes, ma'am. Magandang hapon po. Okay. Ma'am, may ilalapit po kami. Ito pong si Mary Jean, dakal-dakal po kasi, nandun sa kanyang amo, gusto na po itong makuha nitong kanyang live-in partner kasi talagang pahirapan na po yung trabaho. Nirecruit po sila all the way from Bacolod para po manilbihin o magtrabaho po dito sa Manila. Pero mukhang pahirapan po yung sa kanyang amo. Pinapahirapan daw po ito kaya gusto na lang makaalis doon. Opo, ma'am. Okay, so papatulungan po namin, ma'am, na mapuntahan po ito. Kaya lang, Ma'am Lisa? Ma'am Lisa Messina, saan po ba yung address po nung amo po nitong si Mary Jean? Hindi ko po maano sa inyo sa dami po, kaya gusto ko magkita kami para malaman po yung harap-harapan. Huwag kayo maniwala dyan, ma'am. Dahil sabi niyo po, ma'am, kapag nagsumbong kami sa pulis, ipasasalbid na daw kami sa pulis. Dahil bakit ayaw niyo po, ma'am, sabihin? Kasi para po mas mapadali tayo, kesa naman po, ma'am, yung pulis, pupunta pa dyan sa inyong Prosperity Manpower Services, at least, ma'am, diretsuhan na lang po itong mga taga-women's desk. Yung amo po ng asawa niya, magkaiba po. Iba po ang amo niya. Siya po, sa rice mill, yung amo niya, ay yung asawa niya, ang amo lang, anak lang ng amo niya dati na dalawa lang. Yun nga po, ma'am, magkaiba nga po, ma'am. Kaya nga, di ba, pinaghiwalay nga sila. Pero saan nga po ngayon yung si Mary Jean matatagpuan? Saan pong address? Antayin po yung tawag ko ulit, ha? Itatawag ko po yun sa sekretary para sure po yung address. O ganito na lang, ma'am. Kayo na lang ang pupuntahan. Yung Prosperity Manpower Services po ang pupuntahan na lang ng pulis. Wala po ako sa Maynila. Dahil hindi naman po kayo nasa Tagaytay po ako ngayon. So, wala po ako sa Maynila. Sinabi ko na po yung tauhan. Ma'am, kahit wala po kayo doon, may mga tauhan naman po kayo. I'm sure meron kayong listahan. Sabi nyo nga, napakarami nga po yung mga listahan po ng inyong mga empleyado dyan or yung inyong mga nare-recruit. Siyempre, ma'am, meron kayong listahan. Kaya, tomorrow na lang tayo set ng time tomorrow. Okay? Anong oras po, ma'am, bukas? Anong oras, ma'am Lisa? After lunch. Sigurado na sa Maynila na ako after lunch. After lunch. So makikipag-cooperate po kayo dito, ma'am. Kasi kung hindi, andyan po naman yung... Cooperate ako sa inyo. Basta kailangan ng Huwag ka ba kayo tago yung asawa ko, ma'am? Hindi ako makatakbo agad sa baba. Eto, ma'am, iyak na nga dito si Jedger Viajidor. So, SPO3? Yes, ma'am. SPO3, sa ganito pong sitwasyon, pwede na po ba natin ngayon mismo puntahan yung agency? Kasi gusto na po talagang hindi ko po alam wala na akong pira rito dahil napunta ako to pamliti. Kasi trabaho ko dahil mahirap ang trabaho ko. Sabi ko, bakit parang rush naman yan? Di ba pwedeng bukas? Bukas, ilan na ang araw dito, naghanap dito. Naubos ang pira ko maghanap. Ma'am, ang inaalala lang po kasi dito nitong si Jedger, baka naman daw itago niya. Hindi naman wala yung asawa niya, bukas na. Magpapaalam din natin, di ba? Bukas, tumawag ka dito sa akin. Kapag ang mukha ko, pasalbin mo daw ako. Hindi naman natin po. Sino po nagsabi nun? Pero kung text niya dito sa akin, binuhay ko ba ang anak ko sa drugas? Ano po yun?
So may Binuhay mga ko daw anak ko pananakot. sa dugas. Nandito pa ang text niya. May mga pananakot pa. Okay. So sige, ma'am. Pananakot? Ano pananakot ang ginagawa ko? Ito, text mo, number mo pa ako. Galing to. Alam mo kasi one-sided. Mali naman yung ganyan. Sabi ko Sabi mo pa, pag nagsumbong ako sa pulis, ipapasalvage mo ako. Mabuti, may pulis pa na mabait sa akin. Tinuro dito sa akin sa kay Rapi Tulfo. O, kita nyo, ma'am, may nagmalasakit po sa kanyang pulis para nga po dito sa amin lumapit at matulungan. Anyway, SPO3 Malusalanap. Yes, ma'am. Apo, ma'am, papupuntahin po namin dyan ngayon din. Pasasamahan ko po ito sa reporter, ma'am. Pasasamahan po namin sa reporter ng Wanted sa radyo. Ito pong si Mr. Jedger Viajador kasi wala po ito matutuluyan. Opo, ma'am. Ngayong gabi, kaya nga gustong-gusto niya, ngayon na po niya makuha itong kanyang live-in partner Opo, ma'am. na si Mary Jane. Okay, ma'am? Okay po, ma'am. Hintayin ko po. Apo, sige, di ba? kasama po yung reporter namin, ma'am. Okay, sige. Sige po. Salamat po sa inyo, SPO3 Malusalana. Sige, ma'am. Hintayin ko po, ma'am. Sige po. Okay. So Ma'am Lisa Messina, ang importante po dito, kailangan po makipag-cooperate kayo. Gusto lang po niyang makuha na yung kanyang girlfriend. Okay, binaba na. Sige, sir. Wag na po kayong umiyak. Sasamahan po kayo ng aming reporter. Salamat po, ma'am. Opo. Sige po. Punta muna po kayo dun sa kabilang booth para masamahan kayo. Oo, grabe naman itong agency, no? Kaya mga kapatid, nako, ingat po kayo ngayon sa mga nagre-recruit, lalo po sa ibang, kumbaga sa mga probinsya at ire-recruit kayo. Pagpunta dito, hindi nyo alam, baka pahirapan po yung inyong trabahong kakaharapin. Alright? Sige, at si Roger Vel Dorig at saka si Hanilu Tabiros andito ngayon para makuha yung kanyang passport mula po sa kanyang agency na in-applyan. Ito pong pangalan ng agency ay Non-Stop Agency. Sige, papasukin na natin si Roger Veldirog o Dorig at saka si Hanilu Tabiros. Okay, at nakikinig na rin po yung liaison officer ng Non-Stop Agency. Magandang hapon po sa inyo. Okay, bakit po ayaw ibigay yung passport? Ano po kasi, ma'am, hindi pa daw po bayad yun. Pero, kinuha ko na po yun dati sa kanila. Sila po ba ang nag-ayos ng inyong passport or kayo ang nag-ayos ng passport? Sila po. Tapos, kinuha ko, tinubos ko na po. Wala pong resibo na binigay. O yun naman pala, so dapat po ibigay na talaga sa inyo. Opo, tama po. So, Miss Rowena na Luis, liaison officer ng Non-Stop Agency, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Rowena na Luis, Miss Rowena, line 2 ng Non-Stop Agency, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po. Apo. Ma'am, Nina Taduran po. Kasama po ako ni Idol Rafi Tulfo. Andito po yung dalawa ninyong aplikante. Itong Isa lang po, ma'am, isa. Pinsan lang po ako nito. Pinsan ka Isa lang. lang po, ma'am. Yung si Roger at saka si Apo. Hanilo Tabiros, andito po ngayon para makuha na po yung kanilang passport. Kailan nyo po, ma'am, ibibigay? Kasi natubos na pala yun. Kumbaga, kayo ang nag-ayos, pero bayad na naman po yun. Kaya wala po kayong karapatang i-hold po yun. Hindi po, ma'am. Kasi nagpunta po yan sa office yung si Miss Roger Bell. Tapos po, kinausap po yan ni Madam, yung Vice President po namin. Sinabihan po siya na dito na lang po siya magpunta sa POEA para dito ko po ibibigay yung passport po niya. Ano po kasi, So, bakit po sa POEA? ano po kasi, ma'am, sinabi niya, punta daw doon, tapos ipa-blacklist daw po ako. Sabi ng madam. Nang duro-duro po siya doon yung may-ari ng agency po nila. Pero bakit po ipapa-blacklist? Hindi pa nga po ito nakakaalis. Oo nga po Hindi nga po namin alam. 1 year, nung tinubos ko po, nag-apply po ako ulit. Tapos, nung June Same 22, agency po kayo nag-apply? Hindi po, ako lang. Okay. Nung June 22, 2016. Tapos hanggang ngayon, hindi pa po ako tinawagan kasi wala daw po ako contract. Yun naman po pala. So Miss Rowena, wala po talaga kayong ni katiting na karapatang i-hold po yung kanyang passport. So ibalik nyo na po ito, ma'am, at dapat po hindi sa POEA kasi wala naman po itong atraso. Kayo po ang may atraso sa kanya. Kung tutuusin. Failure of deployment po sabi ng POAA. Yun naman pala. Kasi dapat 3 months i-release na kasi nakausap po namin yung POAA. Oo. Ganyan din po yung case ko dati. So Tinulungan failure ko of po yung deployment, Opo, sabi. Baka wala pang job order ito. Wala daw talaga. Wala. Kaya talagang sabi nung branch namin doon sa Pagadian. Wala talaga. Kaya pumunta po ako dito para makuha. So tama nga na, Ma'am Rowena, alangan naman pong maghintay sila sa wala.
So, Sige po, ma'am, papuntahin nyo na lang po sila sa office, ma'am. Para makausap na lang po nila yung manager na. So, pupunta po sila pero makukuha na nila yung kanilang passport. Kung pupunta po kami, sigurado ba na hindi kami papagalitan? Kasi nung doon kami, Pinalanghiya kami doon, dinuruduro kami. Ay, hindi po kasi sasamahan na po kayo ng reporter. Okay po. May kasama po kayong reporter. Mabuti po. So, Miss Rowena, i-release nyo po bukas. Sige po, ma'am. Advise ko na lang po dun sa office. Hindi pwede ngayon, ma'am. Hindi pwede ngayon, ma'am. Aalis po kasi pinsan ko pa. Uuwi na po ba itong agency sa Malate? Nandiyan lang sa Malate, lang ma'am. po. Mabili. Depende po kasi yung mga reporters namin, Okay, mga kahit nakaano morning po po, ngayon. okay lang po. Nasa Sige. field, Okay, yung mga sige reporters. So bukas, Miss Rowena, ay pupunta po dyan itong aming complainant. Kasama po yung reporter. Sige po, ma'am. Wala Para pong kunin na problema. po yung kanilang passport. Sige po, papuntahin nyo na lang po sa office, ma'am. Wala pong problema. Okay, sige. Salamat po sa inyo, Ma'am Rowena na Luis. Sige, ma'am. Salamat po. So bukas po, ma'am, mga ma'am, sasamahan po kayo ng reporter. Okay. Ang tapang po talaga ng may-ari, ma'am. Pinagduduro kami doon. Ay, hindi po ubra yung tapang nila kapag Kaya nga po, ma'am, kaya dito na talaga kami. Oo. Kaya nga Nasa po, tama ma'am, po tayo. Kaya hindi obra po yung tinubos kanilang na yun, katapang. ma'am, tas babayaran pa uli. Ay, Kasi hindi wala pwede. daw resibo. Hindi naman sila nagre-release. Tsaka dapat po may resibo talaga ang passport na galing sa DFA. Wala po sila. Tinatako talaga nila yung mga aplikante. Kaya ako nakikipaglaban ako sa pinsang ko. Ganon din nangyari sa akin Oo. dati. Kaya tinulungan ko. Sige po, mama, kukuha niyo po yan, oo. Hindi dapat sa POEA kasi wala naman kayong atraso eh. Dapat kami ang nagreklamo kung Oo. doon namin kukunin. True. Oo. Thank Sige you po, po. ma'am. Thank you po, ma'am. Salamat po. Wanted. Alright, at may panawagan lang po dito, isang wallet na may lamang 2,000 pesos and government IDs and ATM cards. Nawala po ito last September 28. Sumakay sa EDSA Siang at bumaba daw po sa California Garden Square sa Mandaluyong City. So kung maaari, na ang nananawagan po ay si Ivan Dale, Sandiongco. Alright? At once again, eto, batiin ulit natin, eto kaibigan to ni Nanay Christopher Min. Alam ko ano to si Ambet Nabus. Kapatid din natin ito, kasamaan sa hanap buhay. Si Ambet Nabus po ay #1 fan ni Kuya Rafi according to Nanay Christopher Min. So magandang hapon po sa inyo, Ambet Nabus. Sayang, wala dito si Idol para siya mismo ang babati sa iyo. Pero bukas din, babatiin niya kayo. At syempre, yung mga gumagawa ng red eggs, balut at penoy, na walang iba kundi sina Pikes Dizon, Kuya Ante, Nanay Lori ng Santa Rita, Cabiao, Nueva Ecija. Aba, maraming salamat po sa inyo. The best ang inyong red salted eggs. Oo, ito yung natikman ko talagang di ba? Etong si Lester talagang kaya niyang ubusin yung mga itlog na maalat na hindi maalat. Ito yung salted eggs na hindi maalat. Okay, napakasarap, lagyan nyo lang ng kamatis, tapos may sili. Aba, talo-talo na. Okay, winner talaga. So, salamat po sa inyo mga kapatid. Abangan nyo po ang nag-iisang Nanay Christopher Min. Salamat po sa mga pasalubong na naman sa amin, Nanay. Kasama niya po si Mr. Ronnie Carrasco at Wendell Alvarez sa Christy per minute. Ayan po, yung social media account ni Idol at Rafi Tulfo in Action lang po yan sa YouTube, Facebook at Instagram. Alright, wag niyo pong kakalimutan yan. At sa pangalan pa rin po ni Idol Rafi Tulfo, ako po si Nina Taduran. Diyos mabalos.